Hindi lahat ng lumang bahay ay basta na lang iniiwan ng panahon. Minsan, may mga sikreto itong pilit na inililibing sa ilalim ng lupa. Mga sikretong ayaw na muling maabulabog. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay mula sa isang tagapakinig na nagangalang Ramel, Tubong Iloilo. Ayon sa kanya, ang karanasang ito ay nangyari noong siya'y 16 na taong gulang pa lamang. At habang buhay na nag-iwan ng bakas sa kanyang isipan. Handa ka na bang buksan ang pinto ng nakaraan? Isang lumang bahay, isang hukay sa lupa, at isang nilalang na ayaw nang maputol ang koneksyon sa mundo ng buhay. Nangyari ito noong 1998. Tag-ulan noon at sa kabundukan kami nakatira, isang liblib na barangay sa may Lambunaw, Iloilo. Hindi pa simentado ang kalsada noon at bihirang dumaraan ang sasakyan. Kung may emergency, kailangang maghabal-habal pababa ng bundok. Ako si Ramil, panganay sa 4 na magkakapatid. Ang tatay ko ay isang magsasaka at ang nanay ko na may nag-aalaga ng baboy at manok. Simple lang ang pamumuhay namin, ngunit isang gabi, sa gitna ng tag-ulan, ay may nangyaring hindi ko malilimutan hanggang ngayon. May isang lumang bahay sa dulo ng sitio namin. Simulat sa pool, hindi ko pa nakikitang may nakatira roon. Napapalibutan ito ng matatandang puno ng nara at akasya. Ang mga matatanda sa amin ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa bahay na yon. Na minsan daw, may nakita silang babae na nakaupo sa bintana kahit walang nakatira. Iba't ibang version, pero iisa ang sinasabi nila. Huwag kayong lalapit doon. Kaya kahit medyo curious kami ng mga kalaro ko, hindi talaga kami pumupunta roon. Hanggang isang araw, nawala ang baboy ng nanay ko, yung malaki na sanang ibebenta namin sa palengke. Pinilit ako ni tatay na hanapin ang baboy sa paligid. Umaga noon at katatapos lang ng malakas na ulan. Bumaha ang mga sapa, kaya posibleng natangay raw ito. Nilibot ko ang mga gulod, ang masukal na likod ng palayan, hanggang mapadpad ako sa likuran ng antigong bahay. Tahimik, walang huni ng ibon, walang hangin. Ang mga puno, nakatingin sa akin na parabang nagbabantay. Pagtingin ko sa gilid ng bahay, may nakita akong tila markang yapak ng hayop, parang sa baboy nga. Sinundan ko ito papasok sa isang sirang bakod. Kinailangan kong pumasok sa mismong bakuran ng bahay. Para akong hinihila papasok, kahit ang utak ko ay nagsasabing huwag. At doon ko nakita ang hukay. May butas sa lupa, sa tabi ng lumang poso. Malaki ito, halos kasya ang katawan ng tao. Parang bagong hukay, pero hindi normal ang hitsura. Walang lupa sa gilid, walang palatandaan na hinukay ito ng tao. Mas lalo akong kinilabutan nang maramdaman kong parang may hangin na umiihi palabas sa butas. Nilapitan ko ito. Sumilip ako. At bigla. Ramil! Isang paos na tindig ang narinig ko. Malalim. Parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Tumakbo ako pabalik ng hindi lumilingon. Nang gabing iyon, nilagnat ako. Nangangatog ako sa ginaw kahit balot na balot ng kumot. At habang ako'y nilalagnat, napanaginipan ko ang bahay, ang butas, at isang babaeng duguan ang mukha. Nakangiti sa akin mula sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ng insidenteng yun, nagsimula na ang sunod-sunod na kababalaghan sa amin. Una, nagsimulang magkasakit ang mga baboy at manok namin. Isang umaga, nakita namin patay ang 3 sisiw na parang may bumaon ng matatalim na kuko sa liig. Pangalawa, ang kapitbahay naming si Mang Erning ay natagpo ang patay sa gulod. Nakadilat ang mga mata at nakanganga ang bibig. Ang sabi ng mga pulis, atake sa puso. Pero ang bulong-bulungan, may nakita raw ang anak ni Mang Erning na babae sa gilid ng kuweba, sa may likod ng lumang bahay, nakaputi, walang mukha. Pangatlo,
Ang mas nakakakilabot, nakabalik ang baboy namin. Pero iba na ang hitsura, payat, mapula ang mga mata, at takot na takot ang ibang hayop kapag nalalapit rito. Kinailangan naming katayin ito dahil ayaw na nitong kumain. Dinala kami ni nanay sa isang albularyo sa kabilang sitio, si Mang Amado. Pagdating pa lang namin, tumango na siya. Sumpa ito. May ginising kayong hindi dapat ginising. May binuksan kayong daan. Nagkwento ako tungkol sa hukay. Tumahimik siya. May tagabantay ang lupang yun. Matagal nang nakalibing. Dati siyang espiritista. Pero nagkakulto. Inilibing siya ng buhay sa ilalim ng bahay dahil sa mga kasalanan niya. Itinuro niya na kailangang isara ang butas. Mag-alay ng itim na manok. Magdasal ng panalangin ng pagsasara. Binigyan kami ng langis na gawa sa pinagsamang abo, luya at langis ng niyog. At ang pinaka-importante raw, huwag lumingon habang isinasara ang hukay. Araw ng Sabado, bago magtakip silim, nagtungo kami ni na tatay, nanay at si Mang Amado sa lugar. Bitbit ang manok, asin at langis. Ako raw ang kailangang magsara dahil ako ang nakabukas. Nang makarating kami sa bahay, tila lalong lumuma ito kaysa dati. Ang mga bintana nakabukas, para bang may nagbukas mula sa loob. Habang ibinabaon ko ang asin at inihahandog ang manok, nararamdaman kong may mga matang nakatingin sa amin. Si Mang Amado ay pabulong na nagdarasal sa wikang hindi ko maintindihan. Nang itapon ko ang huling patak ng langis sa butas, bigla itong lumamlam, umusok, at mula sa ilalim ay may narinig kaming malakas na sigaw. Boses ng babae, umaalingaw-ngaw sa paligid. Hindi pa ito tapos! Pagkatapos noon, ilang buwan kaming tahimik. Wala nang namatay na hayop, wala nang ligaw na tinig. Naisara na raw ang daan. Ngunit isang gabi, habang natutulog kami, bigla akong nagising sa ingay ng kung anong kumakalusko sa bubong. Sumilip ako sa bintana at doon ko siya muling nakita. Yung babae, nakaupo sa sanga ng puno sa tapat ng bintana. Maputla, duguan ng suot at itim na itim ang mata. Ngumiti siya. Binuksan mo ang dahan, hindi mo ito may sasara ng buo. At mula noon, kada ika-14 ng buwan, nararamdaman ko na naman ang malamig na hangin mula sa hukay, kahit matagal na itong tinabunan. Ngayon, ako'y 42 na, may asawa at anak. Hindi na ako nakatira roon, pero tuwing umuwi ako sa probinsya, dinadalaw ko ang lumang bahay. Wala na ito, na-demolish na raw ng gobyerno dahil sa hazard. Pero minsan, kapag dumarating ang hating gabi at ako'y naglalakad sa kalapit na kalsada, naririnig ko pa rin ang boses mula sa kawalan. Ramir, nandito pa rin ako! Hindi na naibalik ang dating tahimik na buhay ni Ramel. At kahit ilang taon na lumipas, nananatiling buhay sa kanyang alaala ang malamig na hangin, ang sigaw mula sa ilalim ng lupa, at ang mga matang patuloy na nakamasid sa dilim. Sa tuwing mapapadaan siya sa lugar kung saan dating nakatayo ang antigong bahay, tila ba naroon pa rin ang aninong nagbabantay sa hukay. Ang daang minsang nabuksan at kailanmay hindi na lubos na naisara. Kaya't kung sakaling mapadpad ka rin sa isang lumang bahay sa gitna ng gubat at makakita ka ng butas sa lupa na tila humihinga, huwag kang lalapit dahil baka tulad ni Ramil, may humila rin sa iyo pababa sa isang daigdig na hindi mo na kayang takasan. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Marami pa tayong mga kwentong kakikilabutan at hindi mo malilimutan. Hanggang sa muli, mag-ingat ka, baka ang susunod na kwento ay sayo na pala.